Hello, good day everyone. This is your frustrated programmer, Rubijoy Figuracion Balgado, a current computer science student of Camarines Polytechnic Colleges. And this is a vlog. Anong vlog number na ba to? Siguro, teka. Vlog number 3 na pala to. So, welcome to vlog number 3. So, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan, nasaan man kayo. So, ang vlog na to or ang video tutorial na to ay pinagmagatan natin. This is all about QA abstract data types using linked list. So, yun naman yung ituturo ko sa inyo for today's video. Anyways, ready na ba kayong matuto? Kung ready na go na natin yan. So, ano nga ba yung linked list? So, recap muna tayo by the way. So, ang linked list ay a data structures that consist of a dynamic variables linked together to form a chain-like structure. So, ayan. So, diba, karaniwan natin naririnig yung list kapag yung parents natin, pinabibili tayo, gano'n. So, dito naman, i-apply natin yung list na yon in a programmer matters, diba? So, gaya nga ng sinabi ko, ang gagamitin natin for today is QA abstract data using linked list. So, ano naman yung QA? Q or QA? So, ang QA naman ay ang list of data, items, commands, or etc. This is stored so as to be retrievable in a definite order, usually in the order of insertion. So, ayan. So, ang QA naman, naririnig natin siya, or in a real life, yung QA, kapag bumibili tayo sa fast food chain, sa fast food restaurant. So, diba, nakapila tayo, naka-queue tayo. So, ayan. I-explain ko naman na sa inyo yung code na ginamit natin here para sa ating QA abstract data types using linked list in a Python program file. So, magsimula tayo dito sa class node or ang def init self.data. So, ito naman, nagde-define siya ng ating node in a linked list. So, di ba nga sabi ko may linked list to. So, ang kada node natin ay may contains na data. So, meron din siyang, nire-reference niya din yung next node in the list. So, ayan. So, ang sumunod naman natin ay ang class QA. Eto. So, ang class QA naman ay nire-represent niya din yung kung paano natin i-implement yung linked list natin. So, meron tayong ginamit dito sa class QA which is etong line number 10, def init self. So, eto naman, ang functions naman niya ay ini-initialize niya yung front and rear of the QA as none and the total workload as 0. Samantalang ang isEmpty naman natin ay nag-check ng QA natin kung empty na nga ba siya. And ini-inspect niya din kung ang front niya ay wala na talagang laman. Dito, dumako naman tayo sa NQA. Sa line number 17. Heto. So, ang NQA naman ay nag-a-add siya ng node with the given data to the rear of the QA. So, updating the rear and the total workload. So, ang QA po, NQA po ay ang insertion ng QA. Samantalang ito sa DQA ay nire-remove and return niya yung front nodes data from the QA. So, updating from rear as needed. So, sabi ko nga, yung in QA, nag-i-insert siya ng value. Samantalang yung DQA naman ay nagdi-delete siya ng value. So, by the way, gumamit tayo ng if-else dito. So, ayan. Dumako naman tayo sa creating the 3 QAs. QA. So, eto naman ay eto namang line 36 to 38 naman ay nire-represent niya yung 3 separated QA natin. So, gumamit tayo dito ng loop.
specifically yung while loop, para merong continuous yung users until piliin niya yung exit. So, input lang ng input si users natin, tapos kapag pinili na niya yung exit, dun na, kapag pinili na yung exit, dun na matatapos yung ating program. So, dito naman na tayo sa user interactions. So, nasa loob ng ating loop ay ang program displays and status of all three QoS natin, and nire-represent niya din, and nandun din yung menu niya para sa ating users. So, para may tatlong options yung users. Ano yung tatlong options ng users? Ng user natin. Una ay itong exit, ikalawa ito yung enqueue workload, and ang pangalawa naman, o ang pangatlo, ay ang dequeue workload. So, dumako naman pa tayo sa enqueue workload. So, kapag pinili ni user yung option number 1, magpo-prompt siya ng input sa ating workload value. So, yung code na mismo yung magde-determine ng queue niya ng pinaka mababang value or pinaka mababa ang total value niya sa workload natin. So, i-enqueue niya yon. So, at i-input. Samantalang, dumako naman na tayo sa dequeue. So, eto na tayo. Ito yung sinasabi ko kanina. So, sabi ko nga gumamit tayo ng while loop. So, dito if else naman. So, dumako naman tayo sa dequeue. So, kapag pinili ni user ang option number 2, so, ang program na mismo yung magde-dequeue ng ating workload. So, from dequeue with the list total workload and prints the message indicating which queue it was dequeued from. So, ayan. So, nandito naman na tayo sa exit. Kapag pinili na ni user yung option 0, yung program natin ay mag-exit na and magdi-display siya ng thank you. So, ayan. So, dumako naman na tayo. So, natapos na natin i-explain ang ating code natin. So, itatest run na natin siya. So, click run or debug and run Python file. So, hintayin lang natin. Hintayin lang natin siya. Medyo matagal siguro dahil sa signal. Wait, check nga natin. Okay naman. Hintayin lang natin everyone. So, ayan, nagsisimula na siya. Update niya, nagsisimula na siya. So, ang choice natin, una mag-enqueue tayo. So, i-enter na natin yung choose number 1. So, kunwari, piliin natin yung 6. So, automatic nakalagay na dito ay sa queue number 1 natin, 6. So, piliin naman natin ulit yung number 1. So, mag-queue na tayo sa number 2, sa Q2. So, ayan, another. So, andito na yung 2 natin. How about choose number? Sige, 1 ulit tayo. So, queue number 3. So, sa queue number 3, mag-8 tayo. So, nakapasok na yung ating
8 kasi pinili natin. Kasi pasunod-sunod lang naman siya, di ba? So, Q and Q ulit tayo. So, siguro 6 ulit. Paboril naman yung 6 and 5. So, ayan. Nag-add, dun sa Q number 2 niya, nag-add siya ng 5. Kasi, di ba dito yung banda, yung list niya yung 2. So, in-input natin yung 5, nag-add siya ng 7. Nag-add siya, so, bali yung Q number 2 natin is 7. So, choose 5. So, yung Q number 1 natin ay 11 na siya kasi nga, nag-add lang ng value. Diba? So, 6 plus 5, 11. I-try naman natin mag-DQ. Choose number 2. DQ 4. So, wala. So, mag-DQ ulit tayo. Kaya naman pala. Kasi, diba, 4 yung pinindot natin. Ay, DQ natin yung 5. So, yung key number 2 natin is empty na siya. Kasi, 5 yung tinanggal natin. Tapos, diba, nag-DQ din tayo ng 4 dito. So, ayun. Wala na siyang laman. Kasi nag-DQ tayo. So, another mag-DQ ulit tayo. DQ 8. Sorry, yung manok. So, i-DQ 10. 1. 3. So, nagka-value ulit siya. So, ayan. So, wait. Sorry guys, medyo na pinili pala natin, nag-input pala tayo ng 1, so which is NQ. So, nag-input tayo ng 1 na ulit. So, yung QA natin, nagkalaman siya ng 9. So, i-exit na natin. Kung magpiprint siya ng thank you. So, ayun, nag-print na nga siya ng thank you. Kasi pinili natin yung exit, which is option 0. So, ayun lang guys. Sana may natutunan kayo sa aking video. So, sana sa susunod na video, patuloy nyo kong supportahan. Kasi, ginawan ko ng paraan para magka-camera. Sana all ginagawa ng paraan. Anyway, sana, thank you for listening and thank you for watching. Goodbye!